Hello. Alam niyo ba, ang ganda po ng mga messages ni God today sa atin from us. Okay. Number one, beware of false prophets or fake news. Nako, napakadami po niyan na nangyayari or nakikita natin sa mundong ito ngayon, lalo sa social media. So wag tayo maniniwala sa mga pinagsasabi ng mga tao na hindi naman po tama or mga fake news. Kaya talaga mag-ingat tayo sa mga yun at lagi po natin tingnan kung ano po ang totoo sa mga nangyayari po sa mundong ito. At huwag tayo basta-basta maniwala sa mga tao. Next, number two, beware of people who peddle lies. So talagang dapat paging mapanuri tayo sa mga taong gumagawa lang po ng mga kasinungalingan or akala nila sila po yung tama pero sa totoo lang, puro lang po kasi namalingan ang ginagawa nila. Kaya mag-ingat tayo sa mga tapong ganon. Which leads to number three, develop a nurturing environment in our homes. So, ibig sabihin nito, as long as binibigyan natin ng magandang environment ang mga sarili natin, ang mga anak natin, ang mga pamilya natin, magbubunga rin po yun in the end na magkakaroon tayo ng magandang mga halimbawa or magkakaroon tayo ng magandang future or yung mga anak natin mas magkakaroon sila ng mas maayos na future o buhay kasi meron po silang nurturing environment sa sarili-sarili nating mga tahanan. And lastly, in the end, there will be a time of judgment for all of us. So sinasabi nga kanina ni Father Samisa, huwag tayong mawalan ng pag-asa or huwag tayong ma-bad trip sa buhay kung nakikita natin ng ibang tao ay umaangat sa buhay, yumayaman, gumaganda yung buhay dahil sa paggawa nila ng hindi tama sa mga buhay po nila. Kasi in the end naman, pag namatay naman na tayo, i-judge naman tayo ng Diyos lahat at magkakaroon ng God's judgment sa lahat. So huwag tayong mawala ng pag-asa or mabad trip sa mga buhay pa natin kung tayo hindi tayo maangat dahil sinusubukan natin na sundin ang word ni God or yung mga utos ng Diyos at nakikita natin yung iba natin mga tao or nasa paligid natin na umaasenso dahil hindi nila sinusunod ang utos ng Diyos. Dapat di tayo mawala ng pag-asa at dapat gumawa pa tayo ng kabutihan or mas maraming kabutihan para ma-counter natin ang kasamaan. Ayan. So, let's end again with a simple prayer. In the name of our Son, Spirit. Amen. Lord, sana po ay wag po kaming basta maniniwala sa mga nakikita namin ngayon sa social media, sa news, or mga fake news na puro lang po kasinungalingan or puro lang lies ang binabanggit. Mag-ingat rin po sana kami sa mga taong hindi po tumusunod po sa word ninyo or mga taong hindi naniniwala sa inyo or gumagawa po ng lies at mali po yung ginagawa nila na yon. Isa pa po ay wag po sana kami mawala ng pag-asa sa buhay po namin at mas gumawa kami ng kabutihan para nga po ma-counter namin ang kasamaan sa mundong ito. At lahat naman po kami ay i-judge kaya lagi lang po natin tandaan na sumunod lang po kami sa mga utos po ninyo and wag po kami gumaya sa ibang tao na umaasenso nga sa buhay pero puro naman po mali at kasamaan ang ginagawa po. Amen. In the Father, Son, and Spirit. Amen. So good morning po ulit sa inyo. Have a great day. God bless. And let's end again with a simple Thanksgiving prayer. Daily thank you prayer. Lord, thank you very much for all the blessings that you are giving us every day. Thank you for our food, safety, security, guidance, and all your blessings. Please avoid us getting sick from all illnesses and forgive us for all our sins. Lord, I pray that all our hopes and dreams will come true in your own time. Again, Lord, thank you for all the blessings that you have given us. Amen.